Well, it was actually a brief of, of all the projects na we found it anomalous with irregularities such as yung rock shed, yung mga rock netting, mga asphalt overlay. Hindi gaano yung asphalt overlay. Yung mga cat's eye, patapos yung solar lights, roadside barrier. Okay. Parang immediately, parang quick look ni Presidente. Tapos with photos, lahat. Tapos may mga numbers din siya. Lista lahat siya, may mga amount. So mga including flood control, of course. Wala kaming gaanong flood control sa iba, except yung banda dun sa babae. Hindi na namin kasi napuntahan yun sa Camp 3 area. Meron kasing mga nasirang flood control na na-inspect. Pero the following, after 2 days, inaayos na kagad. Okay. Bakit natunugan? Nasundan, nahalata kasi lumabas sa media. Kaya talagang inaayos nila. So, pero na-document na kagad. Nung nasira, na-document na kagad. At nakita na parang talagang substandard yung pagkakita. Lahat ng proyektong ito, sir, within your area lang? O meron din kayo sa... Karamihan nga sa Benguet area at meron din sa Baguio. Tapos pinakita ko rin kay Presidente yung the road that leads to nowhere, na may ginawang kalsada doon na walang konsultasyon sa government, walang konsultasyon sa publiko. Ginawa lang yung kalsada. Hindi nga namin maintindihan para saan yung kalsada na yun. Hindi ma-explain mabuti sa amin. And every time we call for the DPWH, hindi ayaw magpakita. Hingi kami ng dokumento, ayaw rin magbigay ng dokumento. Kaya ng mga binandot ko kay Presidente na parang meron silang sariling republic. At kung may mga project sila sa either sa syudad o sa probinsya ng Benguet, wala rin maayos na konsultasyon. Hindi kami nasasabihan kung ano yung project nila. Wala kaming alam. Basically, nakakapagtaka nga. Sipin mo, kami local government, kami dapat na nakakala kung ano nangyayari. Kami wala alam. So, kung naging, ano sabi ni Pangulo? Galit si Presidente. Kaya nga nag-announce siya ng policy statement. Na henceforth, wala nang project sa national government na hindi gagawin unless dumaan sa local government. At may informa ng local government kailan ma-explain sa local government. At dapat maging transparency. Sir, do you have an inkling on what the President said? Like, paano siya nagalit? Was he really exasperated? Talagang disappointed siya. Makita mo talaga eh. Tapos galit siya. At I believe the way I was, assessing him, talagang he has the determination, the conviction. He's very much committed to make sure na before matapos yung kanyang termino, something should happen. Something should really happen na maramdaman ng taong bayan. Sir, with regards dun sa lifestyle check na pinopost kanina for the executive agencies, are you open to doing that, and how should maganda yun. Dapat talaga yun, maganda dapat yun. So, pasensya na kayo. Walang kung tatanungin nyo kung merong nakalagay na pangalan, siguro, tanungin nyo na lang siguro yun, pinagbigyan ko ng dokumento. Pero ilan lang, sir? Marami ba, sir? Marami ba, sir? Ilan lang, sir? So, pasensya na. It also applies to all the other projects na ginawa sa ibang lugar sa Pilipinas. For example, yung cat's eye, yung mga rock netting, yung solar lights, yung roadside barrier, safety barrier. Marami yan sa buong Pilipinas yan na ginawa. Kumbaga, mas specific lang to Baguio. Pero at least, pinakita lang natin sa kanya na, sir, ito yung presyo niyan, ito yung... So that was the purpose of why you submitted, para makita niya yung gaano ka lobo. Sa kanya, para at least malaman niya na ganun pala katindi itong mga projects. Sorry sir, clarification, the document that you've submitted to the President, sir, is only limited to Baguio and Benguet, tama po ba yun? Yeah, Baguio and Benguet. Baguio, Benguet, but yung mga figures also applies to other projects, similar projects all over the country. Okay. What do you mean by that figure, sir? Na para bang ito dapat yung presyo, ito yung price list, ito yung nasa detail sa bill of quantities. Right. Pero ito naman sa market survey. Okay. So sir, yung mga involved do, yung mga contractors that were also sa list ng sumbong sa Pangulo?
yung mga contractors na what? Sino yung mga contractors doon? At sino? Kilala naman familiar siya sa mga contractors. Alam mo, marami nang alam si Pangulo. Marami na siyang alam. Sir, Marami na siya. the name of the contractors, kung sino man siya, sir, mentioned in the documents that you've submitted? Yung iba lang. Yung iba lang. Meron. At yung iba At doon. meron pa kaming mga isasubmit na dokumento pa. Ah, Hindi okay. pa namin na-submit lahat. Gano'n ka? Meron pa kaming, kasi kung lang yun, snapshot lang yun. Oo. Marami pa kami isasubmit sa kanya. Sa iba-ibang lugar na yan. At dito pa rin sa iba-ibang lugar, Oo. Pero marami pa rin kami isasubmit kasi ang dami rin natin natatanggap eh. Kasi kailangan i-consolidate po para mas madali siyang Right. ma-appreciate. Kasi kung hindi, kalat-kalat kasi dumating sa amin yan. So kailangan mo ayusin, Oo. kailangan in such a way na siya. Baga, orderly Organized. siya, organize siya, para madali siyang maintindihan. Yung, How long it Tapos took- kailangan mong gawa na summary. oo. Sir, this document na pinasa niyo sa Pangulo po, how long it took para makulate siya? Noon pa namin na-acquire yung mga dokumento na yan. Kumbaga, kinonsolidate lang. Nung nalaman ko na aakyat si Presidente, kinonsolidate na. Just to be clear, sir, yung ilan sa mga contractors na nandoon, makikita natin dun sa sumbong sa Pangulo? Siguro hindi ko muna masagot yan. Na lang natin sagutin yan. Basta nagbigay kami na documents enough for the President to really understand the anomaly in the project. Okay. Mayor, those documents na binibigay sa inyo ngayon ng mga bago, it's from Luzon, Visayas, and Mindanao, All over. all over the country. Marami. So Kaya far, nga- sir, mga ilan na? Hindi nga. Marami na. Marami. Sir, Kaya nahirapan na ako kasi hindi naman ako yung investigating body. Hindi ba? Man lang ang mayor ako na. Kaya nahirap ako kasi hindi ko na ako pwedeng yung mga staff ko yun nag-analyze. I'm not the investigating body. pero what is Kaya it? hinihintay ko na lang na mag-appoint na o mag-organize na si Presidente at kung sino man yung mag-investigate talaga, formally investigate, Right. ibibigay ko. Sir, he mentioned to you that he's gonna form a body to investigate this thing. Yeah, I presume na gagawa siya. Eventually gagawa siya. No? Kasi very determined ang ating President. So what does it tell you about the corruption, sir? Deep-seated na talaga ang corruption sa government processes? It's ulitin ko yung words. It's well orchestrated. It's very systematic. It's basically an organized crime. Okay. It's syndicated crime. Right. Okay. Walang kaduda-duda yan. Sir, clarification na lang, yung document po na ipinasa niyo is not only limited sa flood control but different Yeah. Yes, infrastructure iba-ibang project. under DPWH. Okay. Alright.